Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, marami tayo actually pag-uusapan. Pero yung sa pamagat po, ito po yung kay Jinggoy. Ayon po kay Jinggoy at ayon po sa maraming mamamayan, bad choice daw po itong si General Torre bilang PNP chief, no? At pag-usapan din po natin, marami pong nagtatanong nung mga nakaraan pa. Spokesperson na ba ni BP Sara si Rowena Guanzon? Siyempre lahat po ng mga sinabi ni BP Sara tungkol po sa impeachment at saka meron din po tayong mga pasaring ni Senator Amy sa kanyang kapatid na si BBM. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan at masarap humigop ng kape. Sarap po. Pindot na. Sarap. Okay. Huwag po natin kalimutan, Lunes hanggang Biyernes po, Birada Aguila, 10:26, DZAR 10:26 News. Yan po yung YouTube channel namin sa Birada Aguila. Sa tuwing Lunes, every Monday po, kompleto po ang Birada Aguila. Kami po 5 ang nariyan, BMR, Bisnak Pilipinas, Brothers Travelers, PL at ang inyong lingkod. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ayon po rito kay Jinggoy, no? Sabi po ni Jinggoy, for me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Okay, no? Marami po tayong opinion at ako po ay naniniwala kay Jinggoy na hindi po good choice, no? Sa kanya dahil napaka-arrogante. Nakita naman natin sa napakaraming pagkakataon yung pagiging arrogante. Depende po sa pananaw kung ano yung arrogante. Pero marami talagang pakiramdam nila napaka-arrogante talaga nito. Biruin mo, ang kaharap mo dating presidente ng Pilipinas. Never pa po akong nakakita ng isang pulis kahit na anong ranggo, no? Lalo na mataas, general pa yan, no? Never pa po akong nakakita ng pulis general, kahit military general, na umakto po sa harap ng isang former president ng ganyan, no? So, may punto po rito si Jinggoy, no? Jinggoy Estrada, na napaka-arrogante. Ako po, sa tingin naman po namin, sa tingin ko naman po, tama po yun na hindi good choice to kay BBM. Bakit? Kasi galing po sa pagkatalo si BBM. Worst, inuulit-ulit ko po to. Worst performance of a sitting president in a midterm election, no? Siya lang po ang ganyan natalo sa midterm election. Ibig sabihin, sabi niya nga rin, ayon din kay BBM, the people have spoken, di ba? So lahat ng ginagawa niya ngayon, lahat ng sinasabi niya to address, no, doon sa pagsasalita ng mga tao. So may dalawa po siyang binitawang pananalita. Yung open siya sa reconciliation with the Dutertes, at ikalawa, yun pong reshuffle o hindi, revamp, no? Pinag-resign niya po lahat ng kanyang cabinet official para po panibagong bihis, di ba? Ika nga. Okay. So sa madaling salita, nasa tema ka na reconciliation, nasa tema ka na gusto mong i-win back lahat ng mga hindi mo kapanalig, lahat ng mga hindi bumoto
sa partido mo o sa yung mga kandidato, gusto mo silang mawin eh, di ba? Kaya nakita ko na liig ko. Umapayat na ako, nakikita ko na liig ko eh. Kaya nga sabi na bad choice. Bakit po bad choice to si General Torre? Kasi napakasikat niya. Napaka-polarizing niya, no? Kitang-kita natin sa dalawang pagkakataon kung paano yung mga pro-Duterte forces ay nagalit sa kanya, no? Yung una, yung KOJC, nung nilusob nila ng libo-libong kapulisan yung compound ng KOJC para lamang po mahuli si Pastor Quebuloy, no? Ikalawa, ito pong pagdakip naman kay Tatay Digong. So, alam mo naman yan, Mr. President, no? Hindi naman po kaila sa'yo na lahat ng pro-Duterte, lahat po ng mananiniwala kay Duterte ay hindi po, wag na natin sabihin galit, hindi good. Hindi po ka-good to si General Torre. Ibig sabihin, kung i-convert nyo po yan sa populasyon ng Pilipinas, mahigit kalahati po ng populasyon ng Pilipinas ay galit kay Duterte. Ay, kay Duterte. Bura. Galit po dito kay Torre. Di ba? O kung hindi man galit, ayaw nila kay Torre. O mahigit kalahati po yun, Mr. President. By mere appointing, na yung pag-appoint lang po kay General Torre ay binibigyan nyo na ng hinanakit agad-agad yung mahigit na kalahati ng mamamayang Pilipino. Kaya po hindi siya good choice, no? Sabihin nyo na napakahusay niya, napakamasunurin. Sabi nga, iba yata kasi yung gusto ni BBM sa kanyang mga natitirang tao eh. Sa mga natitira niyang tauhan, sa natitira niyang taon, inihanda niya po lahat ng mga tauhan niya, yung mga palaban. Mga palaban sa kalaban. Yung perceived nilang kalaban. Kaya lang po, yun nga, no? Kung ang purpose mo sa madaling panahon ay ma-win back yung mga nawala mong supporter, yung mga yung mga sa itinuturing mong kalaban mo sa politika, bakit po ang unang mga hakbang mo, no? Papatungo po sa paghahati-hati ng mga Pilipino. Di ba? Yung mga tinanggal mo at mga inalis. Yung nakikita po naming bright spot mo. Yung pinaka, kumbaga, kahit papano wala kaming masabing mga Duterte supporters. Kahit papano nakikita namin na parehas. Kahit papano nakikita namin may paninindigan katulad ni Menandro Guevara. Tinanggal mo sa pwesto. Pero yung mga taong sa inaakala namin ay magbibigay buhay, magbibigay daan para sa reconciliation kung pinagtatanggal nyo. Kasi kinasuhan na nga eh. May mga kaso nga eh. 'Di ba? Yan yung mga niretain nyo, yung iba na promote pa. Mahigit na lang kalahati, wag na 90%. Di po ba? Kaya lalo kaming naniniwala na yung mga sinasabi nyo reconciliation, yung mga sinasabi nyo pagkakaisa po ng puwersa nyo. Pinatatatag nyo yung puwersa nyo para masave kayo sa atake ng mga Duterte. Okay, kaya Mr. President, taliwas na taliwas po talaga yung mga pinagsasabi nyo sa inyong mga ginagawa. Yun yung problema namin talaga sa inyo, Mr. President. Lahat ng sinabi ninyo, kabaliktaran yung ginagawa nyo. No? Ayaw nyo na impeachment, pero na-impeach si BP Sara. Ayaw ninyo ng
ng makipagtulungan sa ICC pero nakakulong si Tatay Digong. Ngayon, gusto nyo na reconciliation pero tinalagan yung Chief PNP, yung nagpakulong kay Pastor Kibuloy at nagpakulong lalong-lalo na kay nang huli at nagdala sa ICC kay Tatay Digong. Yan po. Kaya taliwas po eh. Taliwas po talaga ang inyong sinasabi. Okay, dito naman po. Nagsalita na po si BP Sara tungkol dito sa spokes, pagiging spokes. Actually, masaya si BP Sara eh, no? Ako hindi ko kasi, personally, hindi ko alam kung nagjo-joke lang to si Guanzon. O talagang seryoso siya, gusto niya maging spokes ni BP Sara. Dahil nga, panay mga botangera. Yung spokes ng Pangulo, botangera. Diba? Si Auntie Claire. Yung spokes ni Martin, botangera rin. Si Abante. Baka gusto ni Guanzon, tapatan lang yung pagiging botangera nito mga to. Ang pagkakapare-pareho nila, pare-pareho silang abogado. Diba? Mga botangerang abogado. Match nga naman. Diba? Kaya lang, natatawa si BP Sara. Thank you very much muna kay Sylvia Ibanez na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Tara sa kanal, lucrative ang trabaho natin after. Antindi, no? Yung kanal-kanal na yan, 80 mil pa. At spokesperson pa, ang swerte naman ni ate. Lumabas lang sa kanal, nag-spokes na. Okay. Sabi po ni BP Sara sa pagiging spokes ni Rowena Guanzon, hindi namin napag-iisipan sa Office of the Vice President as spokesperson. Okay. Ano? Bulakan ka pa naman tapos makapili ka. Paano ako naging makapili? Okay, tuloy natin. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayong lahat sa kanya. So hinayaan lang po ni BP Sara, hindi po siya itinalaga bilang opisyal na spokesperson. Ako ang basa ko rito, kung nagbo-volunteer naman si Guanzon na magsalita, magsalita lang siya na magsalita pabor. So ako po ang basa ko diyan o ang pwede nating itawag kay Rowena Guanzon kung patuloy siya magsasalita para sa Vice President ay unofficial spokesperson ni Sara Duterte. Kasi mukhang gusto niya magsalita para kay Sara Duterte. Natatawa lang si Sara pero ginagalang naman yung talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So malinaw na po yan. Magmula po ngayon si Rowena Guanzon ay unofficial spokes ni Sara Duterte. Okay, punta na po tayo sa iba pang mga pag-uusapan natin, no? Ito po. Ito maganda. Sabi po ni Tatay Digong, ayon kay BP Sara, we are all ruled by destiny. And I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Okay. Si Tatay Digong po pala ay naniniwala sa destiny, no? Destined siya para mapunta sa ICC, makulong sa ICC. Yun po ang destiny niya. Alam niyo po, matagal ko nang sinasabi to dito sa ating channel, no? Ang sinabi ko sa ating channel, si Tatay Digong talaga. Pero hindi ako naniniwala na wala siyang hand dito, di ba? Kasi yung destiny ng tao talagang ako ang paniniwala ko, ikaw yung nag-o-open ng sarili mong
destiny, di ba? Kasi si Tatay Digong kaya siya destined to be the greatest president in our history, no? Kasi po si Tatay Digong, ginawa niya naman yung part niya. Hindi naman ubra na pinakulong lang siya kaya siya magiging dakilang presidente. Oh, may masasabi rin tayo. Halimbawa, yan po yung contention natin kung bakit po mahirap ituring si Ninoy Aquino bilang isang hero, di ba? Oh, lahat siguro marami sa inyo may edad na, no? Naabutan yung kamatayan ni Ninoy, naabutan yung panahon ni Cory. Halos lahat na nakikinig dito, no? Matatandaan nyo yung kamamatay ni Ninoy at saka nung nakaupo si Cory Aquino. Talagang lahat, 'di ba? Yung Ninoy Aquino Stadium, dati Rizal Stadium, nagkaroon na Ninoy Aquino Stadium sa loob na Rizal. Tapos yung dating Parks and Wildlife, Ninoy Aquino, yung airport natin, naging Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Park, Ninoy Aquino ganun. Akala mo nung panahon ni Cory, no? Si Ninoy Aquino na ang greatest hero sa Pilipinas. Pero bakit hindi niya natagalan yung test of time? Kasi ang pagiging hero po, itetest ka niyan sa haba ng panahon eh. Pagka mamatay mo pa lang at naging presidente asawa mo, malamang hero ka. Pero ang test ng pagiging hero talaga, yung 100 years ka na, 100 years ka ng tigok, hero pa rin ang turing sa'yo. Halimbawa, sila Bonifacio, sila Rizal, ang tagal-tagal na nilang tegi, hero pa rin sila. Si Ninoy, hindi niya natagalan eh. Wala pang 50 years, isinusukan na siya. Kasi, pupunta po rin sa, sa tanong na, ano ba nagawa ni Ninoy para siya i-consider na hero? Diba? Yun yung pagkakaiba ni Ninoy at saka ni Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong pwede siyang makonsider na greatest president of all time sa Pilipinas? Kasi yung persecution makulay na eh, di ba? Si Tatay Digong sa kanyang pagtatapos ng termino, makulay na si Tatay Digong, makulay na yung pamumuno ni Tatay Digong, kulay pula dahil sa sa war on drugs, makulay na yung panahon na nanungkulan si Tatay Digong. Mas makulay pa yung panahon na nawala na sa pwesto si Digong. Tandaan nyo po, halos lahat po ng mga dakilang leader ng mundo, na kinilala sa mundo, halos lahat po yan pinersecute. Halos lahat po yan nakulong. Kaya ang destiny ni Tatay Digong papunta po ron sa pagiging dakilang leader. Tignan nyo po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Gandhi. Tapos very recently, yung sa South Africa, si Nelson Mandela. Mga pinersecute po yan nung panahon nila. No? Dahil sa kanilang pagiging ang kagandahan sa kanila, niyakap sila ng tao. Minahal sila ng mga constituents. Di ba? Yun yung sinasabi natin, makulay na yung naging pamamalakad ni Tatay Digong. Mas naging makulay pa yung paglabas niya. Kaya tama-tama to. At ako naniniwala ko na si Tatay Digong, conscious siya ron sa nangyayari. No? Conscious siya sa nangyayari na destined siya. Na may destiny siya. May tinatahak siyang destiny. Hindi siya katulad ng mga presidente na nanungkulan, tapos nagtapos ng presidency nila, tapos magkakasakit, mamamatay na lang sa katandaan. Lahat ng presidente natin, ganun eh. So far. Pero yung mga namatay sa TV, si Quezon. Sino pa ba iba yung mga namatay bigla? Si Manuel Rojas.
Oh. Pero si Tatay Digong lang ang pinakamakulay yung buhay after ng panunungkulan. Si Cory, sige, atin-atin ng meeting. Oh, Cory. Oh, pagkatapos, namatay na lang sa sakit. Si Erap, hanggang ngayon, buhay pa, pero mamamatay na lang sa katandaan si Erap kasi di natatapos yung ano nila eh. Si Gloria, hanggang ngayon, congresswoman pa rin. Si FBR, namatay na malamang sa katandaan. Si Pangulong Duterte, hindi. Hindi, kakaiba siya. Itong destiny niya, sabi niya nga, whether rightly or wrongly, ay si Magsaysay pa pala, namatay na sa airplane. Ito ang destiny niya. Huwag kayong mag-alala, Tatay Digong. Ngayon pa lang, sinusulat na po yung kasaysayan nyo na mali ang ginawa ng mga leader natin ngayon na kayo ay pinadala sa the Netherlands. You are destined to be the greatest Philippine president. At hindi lang po yung pagiging makulay after niya maging presidente. Tanungin niyo po ang mga nakaabot kay Tatay Digong. Ano ang mga nagawa ni Tatay Digong nung siya ay presidente? Lilitanyahan po kayo. Kahit yung mga loyalistang pumasok dito ngayon, alam nila lahat na si Tatay Digong ang nagpa-war on drugs. Si Tatay Digong ang nagbigay kasi kahit sa kanila ng 10 taon na passport. Si Tatay Digong ang mayroon tayong golden age of Philippine ano na nga to, yung infrastructure, golden age of Philippine infrastructure. Yung mga iniidolo nila, natatay ni BBM, ilang taon po nanungkulan yan, pero wala po sa pinatayo. Lahat po ng nahigitan po ni Tatay Digong ang lahat ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Lahat po ng presidente ng Pilipinas, wala pong makakapantay sa nagawa ni Tatay Digong pagdating sa infrastructure. Totoo po yan. Sa dami po na nagawa. Hinahamon natin tong mga narito. Total, nagsipasok na rin lang kayo. Hindi nyo madidinay. Kayo mismo, baka pati anak nyo, produkto ng libreng edukasyon. Kolehiyo, ni Tatay Digong. Baka kayo mismo, produkto kayo, meron kayong lisensya 10 taon ngayon. Meron kayong passport na 10 taon ngayon. Na naglalakbay kayo sa mga napagawa na patayo nung panahon ni Tatay Digong. Lulan-lula kayo. Kayo naman. Postahan tayo, walang maibibigay ang mga yan. Aba, may bumagsak daw infrastructure kay Tatay Digong. Kailan naman yun? Saan naman yun? Ano naman yung infrastructure yun? Huwag niyong isisi. Yung bumagsak nung panahon ni BBM, nasanay lang kayo. Tignan nyo, kailan bumagsak yan? 2025. Sino presidente? Si Digong? Hindi pala si Digong ang presidente ng 2025. Nasanay lang kayo. Nasanay lang kayo na manisi. Tanong, meron ba bumagsak na pinatayo ni Digong na infrastructure nung panahon niya? Malamang wala. Galit sa magnanakaw si Digong. Kaya lang naman bumabagsak yung mga infrastructure kung ninakawan nyo ng budget. Diba? Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo sila mag-enjoy. Sabihin nyo naman, sa dinami-dami nyong pumasok. Sa dinami-dami nyong pumasok dito, huwag kayo magtatanggal. Sa dinami-dami nyong pumasok, magbigay naman kayo ng isang proyekto ni BBM. Magbigay naman kayo ng isang proyekto ni BBM. Isa lang. Pucha kami, kahit na natutulog kami, kaya namin magbigay. Kayo isa lang.
Kung talagang meron. Alam niyo po ba, practically, 4 years lang po nanungkulan si Tatay Digong ng maayos kasi pandemya na eh. Oh, eto po walang pandemya. Walang pandemya. Pero walang proyekto, walang pandemya, walang proyekto. Sangkatutak pa rin ang utang. Yan ang tatak ni BBM. O ang dami nyo. Banat lang kayo ng banat, di ba? Yan lang ang alam nyo eh. Yun yung pagkakaiba ng mga Duterte supporters. Tanungin mo ang mga Duterte supporters. Tanungin mo mga Duterte supporters. Ano ang nagawa ni Digong? Nako, kahit isang oras kayo magkwentuhan, kaya kayong letanyahan. Ang dami ninyo. Ang dami ninyo rito ngayon na BBM supporters. Isa lang ang tanong ko, magbigay kayo ng isa lang na may pagmamalaki yung proyekto. Isa lang, wag nang damihan. Isa lang. Pag nakapagbigay kayo ng isang pagmamalaki nyo, wala, di ba? Wala kayong maalalang maipagmamalaki kasi ang alam lang ninyo, bumanat sa Duterte. Isa lang naman, no? Nakikiusap na ako sa inyo ngayon. Isa lang. Wala. Wala kayong masabi kahit isa. Meron daw 5,500 flood control. Congratulations. Proud ba kayo sa flood control? Hindi, hayaan nyo sila dyan. Isa lang naman ang hinihingi natin sa kanila eh. Para tong mga to, alam na nila pag susunod. Isa lang, ano yun? Wala kasi. Di ba? Nakakahiya. Wala kayong maipagmalaking kahit isang proyekto. Ayuda, ayuda, ayuda. 20 pesos na bigas. Bakit hindi nyo maipagmalaki? Isa lang. Ay, may cancer hospital na kayo? Meron na raw hospital para sa cancer. Pinagmalaki mo, pumunta ka ron sa sinasabi, hukay pa lang. Groundbreaking pa lang, pinagmamalaki nyo na. Bakit po pinagmamalaki nila yung groundbreaking pa lang? Wala kasi sila maipagmalaki. Flood control daw, tsaka dalawa na raw. Yung pangalawa daw, yung hospital ng cancer. Ni poste nga, wala pa eh. Alam nyo, yan yung problema nyo. Dahil wala kayong naipatayo. Oo, dumadakdak ako. Pero naidadakdak ko yung mga proyekto ni Tatay Digong. Kayo, hindi ko kayo pinadadakdak. Isa lang. Isang proyekto lang na natutuwa kayo. Totoo ba na may cancer hospital? Totoo po. Pero wala pa pong poste. Hukay pa lang. Alam niyo ba yung hukay? Groundbreaking ceremony pa lang. Pinagmalaki na nila. Ako nire-real ko kayo. Hindi ako makikipagsabayan sa inyo na sisisihin nyo kami, sasagot kami. Hindi po. Isa lang. Magbigay kayo ng isa lang. Kung wala pala kayong maibibigay, putan, kung ano-ano pa mga pinupunan nyo sa amin, marami kaming sasabihin. Isa lang. Wala. Wala yung may pagmamalaki. Puro groundbreaking. Wala, di ba? Kaya kayo, bago kayo pumasok dito kay Badong, mga pledges, imagine, sa tindi, alam niyo po, mahilig magmalaki yung mga yung mga pinuno niyo eh. Wala nga kayo napapakita man lang, Diyos ko, kung may isa kayong ospital, ulit-ulit na yan. Ni poste po, wala pa pong poste yung ospital niyo. Pero pinagmalaki niyo na. Di ba? Papatulang ko talaga kayo, pero wala po kayo. Wala po kayo. Kami pa magre-research, wag na kami mag-research. Isa lang naman eh. I-research mo pa ba yan, Christina? Isa lang, magbigay ka na lang ng isa. Pinagbabulan nyo naman kami. Isa lang. Isa lang. Wag nang mga research. I-research nyo kasi sa PTV4. Isa lang. Iba naman. Pucha, hindi proyekto yan pagka i-research mo pa. Di ba? Hindi yung proyekto pag i-research mo pa.
Paano mo may pagmamalaki yun kung pinagre-research mo pa kami? Ang sabi ko, pinagmamalaki mo ba yun yung pinagre-research mo kami? Wala kang masabi. Wala nga kayong masabing proyekto, pare-researchin mo pa kami. Isa lang naman, no? Wala na yan. Sawa na kami sa kababanat nyo. O, nakakulong na si Tatay Digong, wala na mas masakit dun. Ano pa ba ibabanat nyo na mas masakit na nakakulong si Tatay Digong? Oh, wag pa na ibanat, ipagmalaki nyo naman si BBM. Isang proyekto lang para makapagmalaki kayo. Isang proyekto lang na proud kayo. Hindi kayo proud, di ba? Proud kayo na nakakulong si Tatay Digong. Proyekto nyo ba yun? Yung ba proyekto nyo, proud kayo na si Tatay Digong nakakulong? Yun ang pinagmamalaki nyong proyekto, pinakulong si Tatay Digong. Kamot na lang tayo dyan. Tama, wala na pong masasakit sa mga Duterte. Ulit-ulitin nyo si Sara magnanakaw, si Sara, kahit na ano pong sabihin ninyo, wala nang sasakit na nakikita namin yung Tatay Digong namin na nakakulong. Sa ibang bansa pa. Ngayon, ang tanong ko lang, sapat na ba yun para maging proud kayo? Na itong inyong presidente, yun ang pinaka-natatangi. Magbigay ka lang, isa lang. Kahit ilang beses ko sasabihin to, napapahiya lang kayo dahil wala kayong maipagmalaki kahit isa. Lagi niyong pinagmamalaki, nakakulong naman si Tatay Digong. Ano naman, nakakapagmalaki ba yun? Nakakapagmalaki pa po pala kayo nung ginawa nyo. Pilipino, pinakulong nyo sa ibang bansa. Yung pa, natutuwa pa kayo. Dapat nga, alam nyo kung ganun, nakakahiya po yun. Yung po ang pinaka-nakakahiya. Kaya sikat na sikat po si BBM. Siya lang po ang tanging presidente na nagpakulong ng kababayan niya sa ibang bansa. Alam mo, Ray, kung ano-ano pinagsabi mo, isa lang. Magbigay ka ng proud. Proud ka ba na binabaha ang Davao City? Yun ang pinaroud nyo. Ganun yung proyekto nyo. Pinabahan nyo yung Davao City. Yung bang gusto mo sabihin, Taytay Ray Ray? Ha, Taytay Ray Ray? Taytay na! Hindi nyo maunawaan no? Hindi nyo maunawaan. Kami, napakarami naming pinagmamalaki ng presidente si Tatay Digong. Kayo, isa lang. Humihingi lang ako. Magbigay kayo ng isang ipinagmamalaki ninyo. Kanina pa kami naghihintay. May nagsabi, mag-research ka. Meron nagsabi, ospital ng cancer. Hukay pa lang. Niposte nga, wala pa Kamalaki-malaki ba yun? 3 taon na may ospital, walang poste. Paano magkakaroon ng ospital? Ang budget nyo, panay ayuda. Isa lang. Isa lang. Sasabihin, bali na, nakakulong yung tatay mo. Nakakulong ang Tatay Digong. Yun na nga pinaka-worst na nangyari sa amin. Wala na kayong ibang magbabanat. Wala. 'Di ba? Wala silang maisip kasi wala naman talagang proyekto. Masaya na sila na umatake sa Duterte. Di bali na, tatay mo naman nakakulong. Tindi, no? Yun na yun. Yun na yung masaya sila. Nakakulong naman tatay mo. Sana ba yung mga nagpakape? Paano ko hanapin pa yung nagpakape? Pahanap nyo nga po, mabati man lang natin. Ay, ang Bataa. Thank you very much, ang Bataa. Sa pakape. Okay. Dito po tayo. Para naman mga Marcos naman. Ayun po, kay Marcos, Aimee. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Alam po ninyo, marami pong DDS. May mga grupo po ng DDS na galit kay Aimee Marcos. No? Na si Aimee Marcos ay manggagamit, ginagamit lang tayo.
Alam, ako ba naniniwala na si Amy Marcos ay manggagamit? Opo, manggagamit po si Amy Marcos. Pero at the same time, nagagamit din natin siya eh. Hindi po ba ang politika ay gamitan? Ginagamit ba ni Amy Marcos yung sarili niya para masiraan yung kanyang kapatid? Opo. Katunayan, yung ginawa niyang 'di ba, maraming nalantad doon. Yung mga hindi natin alam na pangyayari, yung mga illegal na hindi natin alam. Dahil sa investigasyon ni Amy Marcos, sa totoo po, yung investigasyon ni Amy Marcos, nagdulot po yan ng para masampahan na reklamo. Kung hindi po nag-imbestiga si Amy Marcos, wala pong maisasampang reklamo laban kay Torre, Marbil, sa magkapatid na Rimulya, at sa iba pa. Nakalimutan, Lacanilaw ba? Lacanilaw? Diba? Kailangan may basis ka para magsampa ng reklamo eh. Ayan, nasampahan po sila ng reklamo. Nasa ombudsman po. Kaya yung mga investigasyon ni Amy Marcos bilang Senate Committee on Foreign Affairs, yun po ang dinala niya papunta rito sa abogado ni Kaufman. Kaya po mali po yung sinasabi ni Auntie Claire na chismis lang yung kay Kaufman. Chismis po yan kung binulong lang sa kanya. Pero kung galing po yan sa komite ng Senado, galing po yan sa investigasyon ng Senado, yan po ang may mga silbing investigasyon. Naniniwala ba ako na magagamit si Amy Marcos? Opo, naniniwala ba ako na ginagamit ni Amy Marcos para mailigtas niya yung pangalan ng mga Marcos? Opo. Pero, magagamit ng abogado ni Pangulong Duterte yung mga opisyal. Opisyal po kasi yan eh. Hindi po yan chismis, Auntie Claire. Pag galing po yan sa investigasyon ng Senado, opisyal po yan. Yan po ay resulta ng investigasyon ng Senado. Ang Senado po ay mayroong kapangyarihan mag-imbestiga. Kung yan po ay opisyal na galing po sa Senate investigation, pwede po yan, lalo na pong pwede yan na maging ebidensya na sa ICC. Ano pong ebidensya? Na si Tatay Digong ay hindi sinunod mismo. Yung pagkakahuli kay Tatay Digong, hindi po nasunod mismo yung batas ng ICC. Ano po ba nakalagay sa batas ng ICC? Pag hinuli mo yung subject ng ICC, yung may warrant of arrest, dadalin mo sa local court. Kung wala pong investigasyon si Senator Amy Marcos, wala pong dadalin doon na opisyal na, alam niyo yun, hindi po ako naniniwala na pure si Amy Marcos. Kasi kung pure yan si Amy Marcos, hindi yan tumakbo sa alyansa. Naninimbang yan. Di ba? Tinitignan yan, naglalaro yan. Saan ba ako mananalo? Sa alyansa o dito sa mga Duterte? Nung nakita niya lubog yung Duterte, nung nakita niya na ay yung alyansa dahil kay Marcos, biglang nag-all out siya rito sa mga Duterte. Yan po ay sa aking palagay ay pinakamatinding panggagamit sa mga Duterte. Ano naman? Ganun naman talaga. Kaysa nga ang dami-daming gumagamit sa mga Duterte na wala tayong pakinabang. 'Di ba? Siyempre po, puro kwento lang to dahil hindi naman ako action star. Puro kwento to dahil hindi naman po ako singer. Puro kwento po to dahil ako po ay vlogger. Nagkukwento lang. Ngayon, kung gusto nyo po manood ng kantahan, doon po kayo sa mga singer manood. Meron din po mga vlog yung mga singer. Kung ayaw nyo po ng kwentuhan at gusto nyo ng kantahan, punta po kayo kay Joselito Pomoy ba yun? O kaya kay Andrew E. Kakanta po kayo doon. Alam nyo ng political vlogger ako, may kwentuhan. Gusto nyo palang manood na sine, sa Netflix kayo pumunta.
Hindi ko maintindihan ng mga tao rito eh. Tawag ng tanghalan, kantahan, drama naman. Drama TV, yung mga Chinese, naku, napakagaganda mga drama ng Chinese. Puro kakwento. Anong gusto ninyo? Okay. Naintindihan po, no? Kasi baka maakusahan na naman tayo. Maka-Aimee ka. Hindi po ako maka-Aimee. Manggagamit si Aimee Marcos. Pero nagagamit natin yung mga ginawa niya para pabor sa atin. Eh kung hindi nag-imbestiga yan, sino magsasampa ng kaso kay Marbil Torre sa magkapatid na Rimulya at kay Lacanilaw? Wala. Ano basehan mo ng pagsampa ng kaso? O eto po, may basehan. Ano ang basehan? Senate investigation. Naintindihan natin? Yan yun, no? Pagbigyan naman natin. Ayaw ng puro kwento. Isang Elias naman niya. Mukhang kang karot lang kwento. Wag po kayo pupunta sa mga political vlogger kung ayaw nyo na kwentuhan. Eh gusto nyo pala ng mga sayawan, hindi kay Elana Alawi kayo. Panalo po talaga tayo. Ano po ang pinanalo natin? Alam nyo po kung ano ipinanalo natin? Ha? Tama po yung ating sinusuportahan. Bakit po tama? Sino po nagsabi na tama? Kayo. Tatanungin ko kayo. May nagawa ba si Digong nung naging presidente siya? Lilitanyahan niyo ako, di ba? Ang dami. War on drugs, build, mga kung ano. Napakarami po. Eh, tanungin niyo sila. Ano ba nagawa ni BBM na maipagmamalaki mo? Isa lang. Pinakulong niya si Tatay Digong. Ano kayo? Nakakulong si Tatay Digong. Panay ka kwento. Kala nyo, ha? Panay ka lang kwento. Diba? Niligtas tayo sa pandemic. Natandaan nyo nun, habang pandemic, pumutok yung Taal, tapos bumagyo. Puta ay, hindi pa pala. Iba pa pala yun, sabay lang yung Taal tsaka yung bagyo. Sabi ko, grabe talaga tong presidente na to. Si Tatay Digong, kayang-kaya niya lahat eh. Yung 10 pinakamalakas na bagyo, pinaka-destructive na bagyo, 10, top 10, 3 dun, naganap kay Tatay Digong. Of all time, ha? Most destructive. May Marawi pa. May sangkatutak na lindol. Grabe. Ito po ang huling pahayag ni Aimee Marcos na pag-usapan natin. Nagkita sila ni Baste eh. Birthday kasi ni BP Sara. Ito sabi ni Aimee. Napakaswerte ni Inday Sara sa kanya nakababatang kapatid. Parinig. Alam mo Aimee, ang kulang na lang talaga sa'yo. Ito, believe na ako kay Aimee. Marami siya nagagawa na pabor sa atin. Pero ang pinakamalaking pagkukulang sa tingin ko ni Aimee Marcos, yung lagi niya pa rin nililigtas yung kanyang kapatid. No? Sinasabi niya, kaya naman tayo palpak dahil nakikinig sa bulong ang aking ading. Bulong ng Romualdez at bulong ng Araneta. Eh, ang makalaking kasalanan, yung kapatid mo, hindi yung Araneta at Romualdez, sila taga-bulong lang. Siya dapat yung nagpapasya eh. Yan lang po ang ating topic.